and body works. Ampalaya Plus, huwag pabaya sa diabetes. Habang maaga, mag-Ampalaya Plus. And a People's Journal, everybody's newspaper, the portable broadsheet. Nagiinit na usapan, umaatikabong mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unahang talaksarin sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Hello sa lahat ng mga Sausawero at Sausawera worldwide! Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa pula o sa puti? Sa Okurayan, ready na rin ba? Ikaw, Hans, kamusta naman? Abay, ready na rin siyang! Sausawa na! Saan tayo? Face to face na! Tayo ng harapan, ating pag-usapan. Awinan, awayan at nabuklayan. Gusto mo bang makisaw-saw tayo ng kaibigan? Mga yan ay solusyonan. Sinong sisimangon? Kamusta po mga kapatid? Magandang umaga po sa inyong lahat, mapa Pilipinas man o saang sulok man po kayo ng mundo. Hello po sa inyo. Tutok muna kayo dito at sabay-sabay na naman tayong makikisawsaw at matututo sa issue at aral po na mapapanood natin ngayong araw na ito. Aba, gusto ko lang batiin syempre yung mga walang sawang sumusubaybay po ng ating programa through the internet. Talaga naman pong pinatataba ninyo ang aming mga puso. Maraming salamat. Ito po, galing kay Mera Balasabas. Ayensa, sabi niya, Ami, alam nyo, hindi ko talaga pinalalampas ang oras ng face-to-face dahil mula po umpisa ng F2F, kayo na po ang #1 dito sa Maricaban, Pasay. Salamat po. Gustong-gusto kong yung wow, thank you na salita. Perfect, grabe. Yung sinasabi ko, wow. Oo, yan, grabe. Tulay ito ng mga taong may problema para magkasundo. #1 po kayo with your co-host na si Hans Mortel, pati na rin ang trio tagapayo. Kaya God bless. Salamat po. Eto naman galing kay Mar Udarbe. I always watch face to face. Maganda po. May napupulot na aral at wag din tularan ang mga masamang gawain. Ayan. Maraming salamat po mga kapatid sa lahat po ng pagmamahal ninyo at suporta sa amin pong programa. Ako pa rin po ang inyong nag-iisang Chang Ami na laging nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. At ito ang talaga namang wala kong masabi. Araw-araw kasama ko sa face-to-face, kasama ko pa rin yan sa radyo. Sa 92.3 FM, makinig kayo doon ha, mula alas 9 ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi. Magkasama kami nito. Malapit na ata talaga yung kanyang pangarap. Matutupad na. Magkakapalit na yata kami ng mukha. Hans Mortel! Ay naku, Chang! Ang araw na mangyari yan na maging kasing ganda kita. Nako, magpapaparty ako talaga. Pero alam mo, meron pa tayong isang dahilan para mag-celebrate at mag-party. Dahil alam nyo ba mga kapatid, kasama na naman natin ang Trio Tagapayo! Unahin po natin. Ito po, distinguished din. Kasi he's a professor of law sa University of the East College of Law. Wala pong iba, kundi si Attorney Benedicto Acosta Jr. Ang ikalawa nating tagapayo, ito, gustong-gusto kong ma-achieve yung kapasidad niya para umintindi ang atin pong resident psychologist and family counselor, Dr. Camille Garcia. Ang ikatlo nating tagapayo, ang gusto ko namang makuha sa kanya ay yung kanyang pagiging maka-Diyos at mapanalangin. Ang ating pong spiritual advisor, Father Sunny Merida.
Ang tatlong idol ko, isama ko na yung isa pa na gusto kong maging kamukha. Ang hirap lang talagang mangyari. Siyang Ami! Salamat, Hans. Mga kasawsawan, naku, isang misis po ang nagngingit-ngit sa galit. Dahil ito naman si Mister, patawarin naman kasi ibinahay pa sa sarili nilang tahanan ang kanyang kalupagidang. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Kahit hiwalay na si Julian sa kanyang mister, ay nanggigigil pa rin ito. Sa galit, Kasal kami, bakit ibinahay pa niya yung babae? Sa bahay nila mismo, isa kami dati nakatira. Magsasama daw kami sa hirap at ginawa. ngunit ayon kay Jonathan, Sinama ko po siya sa amin. Isang linggo lang po yun na doon siya sa bahay. Pero hiwalay po kami ng tulugan. Doon ako sa taas, siya doon sa baba, katabi niya yung nanay ko. Kasi ang sa akin naman, pumatol ako, parang ano lang, naghanap lang ako ng atensyon ng isang lalaki. Jonathan, ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na konsensya. Gusto ko ipangako sa'yo, magiging totoo at tapat ako sa asawa. Sana hindi lang yung nasa isip mo yung pinapaniwalaan mo. Ikaw naman, Annalyn, hindi mo alam, hindi mo inisip na may masisira kang pamilya. sa muling paghaharap nila Julian at Jonathan, mabuo kaya ulit ang kanilang nasirang samahan? Sabay-sabay nating alamin yan. Dito lamang po sa Face to Face. Mga ka-face-to-face, isang misis po ang galit na nagrireklamo sa kanyang mister dahil nga sa ibinahay daw ang kanyang kabit sa mismong bahay nila matapos niyang layasan si mister. Alamin nga natin ang buong kwento. Narito si Julian Ocana. Pasok! Ate Julie, anong nangyari? Nangabit po yung mister ko. Anong pangalan ng mister mo? Jonathan po. Jonathan. Gano'n na kayo katagal na 8 nagsasama? years na po. 8 years. Kayo ba ay kasal? Opo, kasal po kami. May anak Tatlong kayo? anak. Tatlo ang Tatlo anak? po. Ito ba ang unang pagkakataon na siya ay nagkaroon ng babae? Hindi lang po. Sino ito ngayong huling naging karelasyon niya na sinasabi mong ikinagagalit mo kasi nga inuwi pa doon sa bahay ninyo? Paano nangyaring inuwi? Inuwi niya, sinabi po sa akin ng bayaw ko. Ano pangalan ng babae? Annalyn daw. Pero Annalyn. hindi ko pa siya nakikita. Hindi mo pa siya nakikita. Kailan mo masasabing nagsimulang parang naging ganito ang pangyayari sa buhay parati niyo? na lang po siyang nangangako na hindi niya nagagawin. Mm-mm. Pero paulit-ulit lang po eh. Parang nakakasawa ni. Oo. Paano mo na-discover na ito na naman, meron na naman, may babae na naman? Sa text po, Sa text, naku, patawarin Nabasa talaga ko yung sa text. Anong nakalagay sa text? magkikita sila Mm. sa Pasig. So yung babae ang nag-text kay Jonathan.